Maikling kwento na. Nakakatakot. Pakinggan natin ang unang kwento. Ang huling sakay. Gabi na nang sumakay si Marco Saya, huling biyahe ng jeep pauwi. Halos wala ng tao sa kalsada. At ang ilaw ng mga poste ay kumikislap na parang pagod na rin. Isa na lang, alis na tayo, sabi ng driver. Umupo si Marco sa dulo. Tahimik. Masyadong tahimik. Habang umaandar ang jeep, napansin niyang parang hindi pamilyar ang daan. Manong, dito ba to papuntang San Isidro? Tanong niya. Walang sagot. Biglang may sumakay isang babaeng nakaputi. Basa ang buhok, parang kakagaling lang sa ulan. Umupo ito sa tapat niya, nakayuko. Maya-maya, may isa pang sumakay. Isang matandang lalaki, may dalang lumang maleta. Umupo sa tabi ng babae. Napansin ni Marco, wala ni isa sa kanila ang nagbabayad. Manong! Muli niyang tawag. Wala pa rin. Biglang huminto ang jeep. Ngunit wala namang babaan. Walang ilaw, walang bahay. Sumakay pa ang isang batang lalaki na may putik ang paa. Isang lalaking duguan ng damit. At isang babaeng umiiyak ng walang tunog. Kinabahan na si Marco. Manong, para po! Hindi pa rin tumitigil ang jeep. Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang babaeng nakaputi. Namumutla. Walang mata. Saan ka bababa? Bulong nito. Napalingon si Marco sa driver. Doon niya nakita wala itong ulo. Napahawak siya sa upuan, nanginginig. Hindi ka pa dapat nandito, sabi ng matandang lalaki. Saan po ito? Nanginginig na tanong ni Marco. Sakay ng mga hindi na nakauwi. Biglang namatay ang ilaw ng jeep. Sumigaw si Marco. At nagising siya. Hingal na hingal. Pawis na pawis. Nasa ospital siya. May narinig siyang boses. Dok, nagising na po siya. Lumapit ng nurse. Maswerte ka, sabi nito. Naaksidente ang jeep na sinakyan mo kagabi. Nanlamig si Marco. Nasaan po yung driver? At ibang pasahero? Tahimik ang nurse. Pagkatapos ay sinabi, ikaw lang ang nakaligtas. Narito pa ang isa pang maikling kwentong horror. Ang tawag sa 3 a.m. May kakaibang nangyayari kay Liza tuwing 3:00 ng madaling araw. Eksaktong pukul 3 a.m., tumutunog ang kanyang cellphone. Hindi pamilyar ang numero. Sa una, hindi niya pinansin. Pero gabi-gabi itong nauulit. Hanggang sa isang gabi, sinagot niya, hello? Nanginginig niyang sabi. Tahimik, pero may maririnig mahina, parang paghinga. Hello? Sino to? May boses na sumagot. Mahina, paos, parang malayo. Liza! Tulungan mo ako! Napatayo siya. Sinong to? Naputol ang tawag. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kaibigan niyang si Mara. Baka prank lang yan, sabi ni Mara. Block mo na. Pero hindi niya ginawa. Gabi ulit. Tiga-banding 00 a.m. Tumawag na naman. Sinagot niya agad. Nasaan ka? Tanong niya. May sumagot. Sa baba. Malamig dito. Napatingin si Liza sa bintana ng kanyang kwarto na sa second floor siya. Unti-unti niyang binuksan ang kurtina. Wala. Madilim ang kalsada. Pero biglang, may nakita siyang babae sa tapat ng gate nila. Nakatayo. Hindi gumagalaw. At nakatingin diretso sa kanya. Biglang nagsalita ang babae sa phone. Nakikita mo na ba ako? Napatili si Liza at napabitiw ang cellphone. Pagtingin niya ulit sa labas, wala na ang babae. Kinabukasan,
Hindi na siya mapakali. Sinabi niya sa nanay niya ang nangyari. Namutla ito. Anong itsura ng babae? Inay, maputla, mahaba buhok, parang basa. Napatakip ng bibig ang nanay niya. Anak, yung dating nakatira dito. May babaeng namatay sa tapat ng gate. Nabangga. 3:00 ng umaga. Nanlamig si Liza. Hindi na siya natulog ng gabing iyon. Pero eksaktong 3:00 a.m., tumunog ulit ang cellphone. Hindi niya sinagot, pero may narinig siya. Mahinang kumakatok. Tok, tok, tok. Mula sa pinto ng kwarto niya, dahan-dahan siyang lumapit. Sino yan? May boses mula sa labas. Parehong boses sa phone. Pinapasok mo sana ako kagabi. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Walang tao, pero basa ang sahig. May bakas ng paa, papunta sa loob ng kwarto niya. At ang cellphone niya, biglang tumunog ulit. Unknown number, may bagong mensahe. Nandito na ako.